Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang papuri ay tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Alhamdulillah mga kapatid na mga mag-aral, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng wikang Arabi, ay noong mga nakaraang linggo ay nakuha po natin ang yung dalawang uri ng mga mahabang katinig na tinatawag, yung mga tinatawag na mudud. Okay? Yung mad na alif at saka mad na waw. Alhamdulillah, nakuha na natin yon, yung dalawang yon. At ngayong araw na ito, inshallah, ay ating pong kukunin ang ya na madda. Okay? O yung mad na ya. So, ang itsura po ng ya na madda ay ganito pong kanyang itsura kapag sinusulat siya, ya, at siya ay may sukon sa itaas. Okay? At ganun din, ang sinundan niyang letra ay kailangan na ito ay kasra. Okay? Kailangan na ito ay kasra. At ang katumbas ng ya ay i. Okay? I. So, yun po ang katumbas ng mad na ya. So, kung halimbawa dito, sa ba, na halimbawa niya, ay siya ay kasra. Pagkatapos, ito po yung mad na ya na sukun siya. Kaya ang basa sa kanya ay B. Yan. B. So, mahaba siya. Okay? So, parang nagbasa ka ng dalawang letra na ya. Okay? Dalawang letra na ya. So, ito naman Jim. Okay? Kasra siya. Tapos yung sinundan niya ay ya na sukun. Kaya ang basa sa kanya ay G. Yan. G. Okay? G. Yan. So, para mo siyang binasa ng dalawang letra na ya. So, basahin natin dito. Kapag ang titik, sabi niya na ya na mayroong sukun, so kailangan sukun siya. Okay? Kailangan sukun siya. Kung may vowel siya, ibig sabihin, hindi siya magiging mad. Okay? Hindi siya magiging mad o mahaba kasi nga mayroon siyang vowel. Kailangan sukun siya ay sumusunod sa isang alpabeto na may kasra. So, ito yung kondisyon niya, no? Kailangan yung sinusundan niyang letra ay kasra siya. Okay? Kung kasra siya, ay dito magkakaroon ng mad na ya. Pero kung hindi siya kasra, kung halimbawa ang kanyang vowel, yung letra ng vowel na sinundan niya, yung vowel ng letra na sinundan niya ay halimbawa fatha siya o kaya dhamma siya, so hindi siya magiging ya. Okay? Hindi siya magiging mad na ya. Okay? So kailangan, kaya nga ang kondisyon niya, okay, yung ya na ito, sukun siya, pagkatapos ay yung sinundan niyang alpabeto, kailangan ang vowel niya o kaya yung katinig niya ay kasra. Okay? Kasra. Ito yung kasra na tinatawag sa ibaba. Okay? Magkagayon ang ya madda na ito ay magbibigkasin katulad ng dalawang katinig na kasra. Katulad ng dalawang katinig na kasra. So, magiging mahaba siya. I, ganon. Magiging mahaba siya. No? At ang pagbigkas sa I na ito ay katulad ng I sa init. Okay? Kapag binibigkas natin ang init, di ba? So, minahabaan mo yung ay sa una. Okay? Ang init. Okay?
So, yan po yung katumbas niya. Okay? So, tandaan nyo yun mga kapatid. Kailangan, katulad ng mga naunang mga katinig, mahabang katinig na nakuha natin yung alif na madda, 'di ba? Sabi natin ang kondisyon niya, okay? Ito ay sukun tapos yung sinundan niyang letra ay fatha. Okay? Kaya nagiging mahaba siyang alif, okay? Kaya nagiging mahaba siyang alif o mad na alif. Ganon din yung waw, kailangan yung sinundan niyang letra ay dhamma para maging mahaba siyang mad na waw. So, ganito rin itong kinukuha natin ngayon na ito ay mad na ya at kailangan yung sinundan niyang letra ay ang kanyang vowel o katinig ay kasra. Okay? Kaya nagiging mahaba siyang mad na ya. So, papakita natin dito yung kapag siya ay, kung makikita ninyo mga kapatid dito, itong ba, okay? Ito po yung mad na ya, okay? Kaya siya nagiging mahaba, sabi natin, kasi yung sinundan niyang letra ay letrang ba na kasra. Kaya ang basa sa kanya ay B. So, nandito po yung katumbas niya. Okay? Para ito ay guide nyo lang. Okay? Pero mas mainam kapag dito kayo nagbabasa. Okay? Wag dito. Okay? Kasi dito, siyempre, nababasa natin talaga yan. Kailangan dito lang tayo magbasa. Okay? Guide nyo lang kapag titignan nyo ito kapag natapos yung basahin ito at malalaman ninyo yung tamang basa niya. Okay? So, yan po, B. Okay? B. Dito naman po sa pangalawa ay letrang lam siya. Okay? Ito po yung sinundan niyang letra, ya. Yung sumunod sa kanyang letra ay letrang ya na sukun. Kaya ang basa sa kanya ay li. Okay? Li. Yan. Li. Mahaba siya. Okay? Dito naman, pangalawa, ay pangatlo, ay letrang ja, jim, letrang jim. Yung letra na sumunod sa kanya ay ya na sukun, kaya ang basa sa kanya ay G. Okay? So, kasra yung jim, kaya ang basa ay G. Yan. G, mahaba siya. Okay? Sumunod ay letrang mim. Okay? Ito po yung ya, sukun siya. At itong letrang mim na sinundan niya ay kasra yung katinig niya o vowel niya, kaya ang basa sa kanya ay mi, yan, mi, okay? Sumunod ay letrang shin, kasra siya. Tapos ito po yung ya na sukun, kaya ang basa sa kanya ay shi, yan, shi, okay? Sumunod ay letrang nun, ang kasra siya. Ang sumunod sa kanyang letra ay ya na sukun. Kaya ang basa sa kanya ay ni. Yan. Ni. Okay? Ang sumunod ay letrang to. Okay? Ito yung mabigat na to. Ang letrang sumunod sa kanya ay ya na sukun. Kasra siya. Yung to ay kasra. Kaya ang basa sa kanya ay ti. Yan. Ti. Ti. Okay? Sumunod ay letrang ha, kasra siya, at ang sumunod na letra sa kanya ay ya na sukun, kaya ang basa sa kanya ay hi, yan, hi, okay? Letrang ain, sumunod,
kasra siya, yung sumunod na letra sa kanya ay ya na sukun, kaya ang basa sa kanya ay i, ganoon. Sumunod ay letrang ya, okay? Letrang ya siya. Tapos yung kasra, yung sumunod na letra sa kanya, ya din siya, pero sukun, okay? Pero sukun. Kaya ang basa sa kanya ay yi, yan, mahabang yi. Sumunod ay letrang fa na kasra at ang sumunod na letrang sa kanya ay ya na sukun, kaya ang basa sa kanya ay fi, okay? Sumunod ay letrang sin, okay? At ang kasra siya, sumunod na letra sa kanya ay ya na sukun, kaya ang basa ay si, yan, si, okay? Tapos letrang kaf, kasra siya, ang sumunod na letra sa kanya ay ya, kaya ang basa sa kanya ay ki, okay? Ki, yan. Letrang dal, kasra siya, ang sumunod na letra sa kanya ay ya, okay, na sukun, kaya ang basa sa kanya ay di, okay? Di, so ito po, normal lang siya, no? Itong dal na ito, okay? Normal lang siya. Sumunod ay letrang sod na kasra, ang sinundan niyang letra ay ya na sukun, kaya ang basa ay si, tingnan niyo po yung bibig ko, bumibilog siya kapag binibigkas ang letrang sod, okay? So, ganun po siya binibigkas para mabasa talaga ninyo ang letrang sod kahit na siya ay kasra, okay? Kahit na siya ay kasra. Si, yan po, si, okay? Letrang panghuli ay letrang zay, kasra siya, yung sumunod na letra sa kanya ya na sukun, kaya ang basa sa kanya ay z, yan, z. So ito po, makikita ninyo malinaw naman dito yung kapag di siya magkadugtong, ganito yung itsura niya. Kapag magkadugtong na, ay ganito naman yung itsura niya. Okay? So tandaan niyo po yan, yung itsura niya kapag naidudugtong na siya. Okay? Yan. Kasama po dyan yung mga letrang sumunod sa kanya na magkakaiba. Okay? Yan. Ito po yung magkadugtong na kapag naidugtong na siyang iisang salita. Okay? Yan. Sa kabila. So, mga kapatid, alhamdulillah. Ito po yung nakuha natin ngayong araw. Basahin po natin ng pangkalahatan. Magsimula tayo sa una. Bi, li, ji, mi, shi, ni, ti, hi, i, yi, fi, si, ki, di, si, z. Yan po mga kapatid. Alhamdulillah. Natapos po natin ngayon yung aralin ngayon. At para po sa inyo, inshallah, ibasahin po ninyo itong ipapakita ko sa inyo. Okay? Bilang pagsasanay, inshallah. Tapos ipadala nyo sa akin ang inyong voice record katulad nung naunang ginawa natin. Okay? So, basahin po ninyo yan. Itong mga letra na ito, base sa inyong napag-aralan ngayon, inshallah, at ipadala nyo sa akin ang inyong voice record. Okay? So, maraming salamat po sa mga kapatid natin na patuloy na sumusubaybay sa panonood ng lecture natin. At sa patuloy rin na nagsisend ng kanilang voice record upang sa ganun ay karagdagang kaalaman, ma-check natin ang kanilang mga pagkakamali. Okay? At na itatama natin, alhamdulillah. So, hanggang dito na lamang mga kapatid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.